May kwento sa likod ng damit, tahi ng kanto, kulay ng langit, ukay na ugali bago ang gupit. Parang kalsada laging galit, pati may araw sa tela, pawis sa print, may barkada sa We're bawat back lane. at Manilarama Podcast again. This is your host, while together again is the Master Kyo on the... Ako na naman! Unahin natin dun sa magulang sa anak. Yun nga salita Teka lang. Hanggang saan ang pagiging magulang ng isang magulang sa anak? O ba, hanggang saan ang pagiging magulang ng isang magulang sa anak? Sa tingin mo, ikaw, bilang isang magulang na, Magulang na ako? oo, Hanggat kaya. paano hanggat kaya? Para lang buhay yan. Hanggat ni buhay pa, laban. Ganun lang yun. So, Pero dapat nakikinig ka. sino? Yung anak o yung magulang? Yung magulang, kailangan pa rin mo, ang magulang, kailangan mo makinig pa rin sa anak. Bakit? Ha? Kasi hindi naman ano yan eh. Hindi naman yan baso eh na papatong mo lang sa lamesa. Yung ano? Yung anak mo, may utak yan eh. Nagsasalita yan, nag-iisip yan. Di ba? May nararamdaman yan. Nababasag parang baso. Oo, yun. So, kailangan mo pa rin makinig hanggat na buhay ka at magulang ka niya, nandiyan siya sa paligid mo, makikinig ka pa rin dahil Sino? Yung anak o yung magulang? Yung magulang. Hindi naman lahat ng sasabihin ng magulang tama eh. Hindi Paano mo naman- nasabi yan? Yan. Paano mo nasabi? Kasi iba-iba utak natin tao eh. Paano iba-iba? Iba-iba. Natural. Iba-iba pangalan natin. Iba-iba, di ba? Iba-iba tayo mag-isip, iba-iba yung pananampalataya, iba-iba tayo yung prinsipyo. Kahit sabi mo iisa lahi nyo, iba-iba pa rin yung gusto natin. Mm. Ganun lang yun. So, dapat ang magulang nakikinig sa anak. Dapat. Hindi naman kailangan niya sundin, pero makinig muna siya bago niya sundin. Mm. Kumbaga, i-filter niya muna. Kumbaga, kailangan niyang... Kung tama ba yung sinasabi. Kung may niyang- punto ba. Kailangan niyang makinig Oo. sa anak. Yun yung communication eh. Doon lang naman kasi nagkakatalo yan eh, doon sa tinatawag na henerasyon. Sige. Yung gap ng henerasyon at saka yung kinalakihan ng isang tao, doon nagkakatalo Ay, yun. kailangan magbabago yun. Kailangan simulan natin kay Eva at Adan. Ganon. Hindi. Ganon ba? Hindi. Magsisimula yan sa anak. Kasi, ang magulang, kung andyan pa yung magulang, ang magulang minsan nang naging anak. So, sa anak talaga magsisimula yan. sige. Now, kung ang pinuputok ng butsi ng mga kabataan ngayon is yung mga magulang nila, hindi marunong makinig. O yung sa henerasyon na lang natin. Yung mga magulang kasi natin, lumaki ng ibang henerasyon, di ba? Yung henerasyon nila, yung ang batas, ang salita ng magulang is batas sa kanila. In some ways. Di ba? Oo, ganun talaga sila. Lumaki. Na kapag sinabing bangon, bangon. Iba kasi yung Diba? generasyon. Yun yung sinasabi ko. So, nagsimula magbago yan doon sa anak. Na pag naging magulang ako, babaguhin ko yung pamamalakad ko bilang isang magulang. Paano kung nandyan pa rin yung magulang mo, yung nagsasalita na yun? Kaya nga, doon papasok sige. naman yung hanggang saan o hanggang kailan ano yun? magiging anak ang isang anak sa magulang. So, hanggat magkasama kayo, ganun ba yun? O kailangan mo nang maputol, maiwalay ang isa't isa? Dumatay sa magulang. Sa magulang, hanggang kailan muna dapat maging magulang ang isang anak? Madaling sagutin talaga yan. Unang-una, hanggat buhay ang magulang. Di ba? Pag napapanood natin sa TV yan, kahit sino makinig ang talagang isasagot, di hanggang maging magulang, hanggang buhay yung Hanggang magulang. buhay ka pa, ganun yung Oo, dating. magulang. Hindi mo na may tatatwain kasi magulang ka na eh. Ikaw na talaga yung magulang ng bata na yun eh. Di ba? Magkabaliktaran man ng mundo, magulang pa rin ang tawag sa'yo. Yung trato, dun magkakatalo kasi yun eh. Sa pagtrato ng magulang sa sarili niya at saka sa anak niya. Yun yung Mahirap yun punto ng kasi buhay ng isang kasi pamilya. ang magulang minsan hindi niya nakikita yung trato niya sa sarili niya. Dahil nga doon sa kinalakihan niya.
Oh, di ba? Na wala namang ibang gigising sa kanya, kundi yung mga tao sa paligid niya. Yun yung nakakapuna kung anong klaseng tao yung magulang O, mo. paano nga magigising? Sige. Ito yung malupit dun. Paano ko yung mga... Yung sa paligid ng magulang niya, ganyan di mag-isip. O, di wala na. Hindi, meron pa. Or ginigising na siya, hindi pa rin siya nagigising. Ayaw niya magpagising. Ganun lang yun. Ganun. O, di ba? Meron ka ba diyang mga sample? Mga sample na kilala mong magulang na hanggang doon na lang, tinapos niya na yung pagiging magulang niya sa inyo. Kasi sa batas, kahit sa Pilipinas, 18 years old above yung bata, di ba? It's on their own na. Di ba? Dapat. Ganon. Oo, Kahit sa dapat. batas. Sa batas yun. Pero sa Pilipinas, nababali yun. Hindi nag-i-exist yun. Nag-i-exist yung batas, pero yung tradisyon na nakasanayan ng mga Pilipino, hanggat kaya ng magulang, sige lang, okay lang, andyan yung anak ko, nakikita ko. Ganun sila ka-attach sa family, di ba? Pero para sa akin, mali pala talaga yun. Well, in some ways talaga, kung via experience, nung kasi iba kasi yung nagkatalo din niya sa currency ng pera. Oh. Panahon. Oh, pera. Alam mo kung mataas yung pera, currency ng pesos, nung 18 years old ka na nagtatrabaho ka, sa tingin mo hindi ka lilipat? Lilipat ka kasi kaya mo na, di ba? Kaya mo nang umupa. Hindi, nasa tao talaga yun. Kaya nga, paano ka magkakaroon ng lakas ng loob kung ang sahod mo... Nasa tao pa rin. Kaya nga, dun nga tayo sa 80 na mentality. Huwag ka muna lumabas dun. Yung 80 na, newly formed, adult. New adult ka. Oh, young adult. 'Di ba? Sa Pilipino, matatakot kasi ang mga Pilipino. Takot ang mga Pilipino magsarili agad. Kasi nga mababa yung value ng pera natin. Pero hindi ko titingnan niyo sa mababa dahil mababa yung value ng pera. In general kasi yung sinasabi ko. Oo. Okay? Kaya mababa value ng pera, may mga tao na umaalis. Kahit walang pera, umaalis. Ang gusto nila, makagawa sila ng sarili nilang buhay. Oo. Para wag akong pakialaman, alis na ako. Mga ganong mentality, may mga ganong tao mindset sa magulang ulit. Balik tayo sa magulang. Paano mo masasabi na kung ako naman magulang, tapos na yung ko sa'yo. Tapos na yung pananagutan ko sa'yo bilang magulang. Kasi may narinig ako, ang batas niya is pag nag-18 na kayo, tapos na kayo mag-aral, bahala na kayo sa buhay nyo. Oo. Kaya alam mo kung sino yun. Parang narinig ko na yun. Marami siyang anak. So, sinabi niya, pag tapos na kayong makapag-aral ng high school or kung hanggang kaya ko at nakatapos kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun siya. Sa tingin mo, tama kaya yun? Pwede rin tama. Pwede rin mali. Kung magiging maganda yung resulta ng anak. Sa resulta ngayon, sa tingin mo, nag-success ba yung sinabi niya? Kasi yung mga babae kasing anak nun, nagsipag-asawa agad. Yun yung isang mali. Matapos mag-aral. Kung titignan mo, lahat sila halos, simula nung natapos mag-high school or college, kung wala nakapagtapos ng college, or kung may nakatapos man vocational, nag-asawa agad, di ba? Oo. Lahat sila. Di ba? Kasi ang mentality nila sa sandal. Security. Sumandal pa rin. Parang sumandal sa magulang o dun sa lalaki? sa magiging lalaki, sinong lalaki. Yun yung isang mentality yung binibreak ko sa mga anak ko. Na mabuhay kayo ng kaya nyo tumayo sa sarili nyo. Hindi yung kailangan nyo ng lalaki o babae na sasandalan para mabuhay. Safety. Hindi pa rin safety kasi yun Security. No? Oo. Hindi, para sa akin katamaran. Ganun yung dating. Inaasa na lang sa magiging asawa nila. So, mali yung mentality ng magulang na ganon. Mali. Na after you are announced as a young adult, you can have your own life na. Mali yung in a way na bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyong gawin. Yun yung mali, yung word na yun. Kasi pangit yun eh. Okay. Pero kung kailangan mo ng advice, pwede nyo ako lapitan.
Dapat ganon. Hanggang saan ang pagtulong ng Hmm. magulang sa anak. Tama ba? Oo. Kasi hindi porket ano ka na sa sariling buhay ka na tapos na agad pagiging magulang ko, di ba? So kailangan may relasyon pa rin. Ikaw sa buhay mo ba hindi ka ba nagkaroon ng moment na gano'n? Na nakinig sa yung magulang mo tapos Marami. May nakinig. Ha? Nakinig. Hindi. Nakinig yung magulang mo? Hindi. Hindi. Maraming times na hindi sila nakikinig. Oo. Na ang O walang times na nakinig sila. Ha? Maraming times o walang times. Kasi pag sinabing, May times kaso komplikado pa rin eh. so may times. Kumbaga hindi lang ako makasagot para yung bakit siya hindi nakinig. Alam mo yon? Hmm. Ako na lang magbibigay ng sagot sa isip ko, ba't ayaw niya nung gusto ko? Alam mo yung ganun. Ganun na nga. Ganun. Ganun lang yung nangyayari. Bilang anak bilang Hmm. anak. Kasi pag inanong mo yun, pag pinagpilitan mo, magkakaroon lang kayo ng ano eh. Kaya mas kailangan nga talaga lumalayo ang bawat isa. Para sa iyo. Para sa akin. Okay. So doon na tayo sa magulang naman na dumating yung time na may mga pamilya na kayo, may mga sarili na kayong buhay, bahala na kayo. So bahala na rin ako sa sarili ko. Pansamantala, hanapin ko muna yung sarili ko. Magkakaroon ako ng sariling buhay. Ano naman tingin mo sa ganun? Okay naman din yun. Oo, kasi may pamilya na eh. Oo. May pamilya din yung mga anak niya. Oh. Sabihin na natin, it's time for him or for her to move on. 'Di ba? Para makita niya yung sarili niya, yung buhay niya. So, paano naman 'yon? Sa tingin mo, tama ba 'yun o mali? Kasi ang pangit kasi sa isang tao, pag dumating yung panahon na magsisisi ka kung bakit hindi naging yung, di ba, hindi nagmanifest yung gusto mong mangyari sa buhay mo because of someone o sino man. Somebody. Dahil pinigilan o dahil kinontrol ka sa ginawa mo. Paano kung hindi naman siya kinontrol? Sa tingin ko, nasa sa mga anak niya na yun kasi kung nasa tamang edad na may pamilya na, bakit Hindi kasi kailangan makinig sa magulang? Kasi nga, meron pa rin yung mga tao na may sarili nilang isip, kaso hindi pa rin sila gumagawa ng sarili nilang lakad. Alam mo yun? Hey, dito na ako, makakamura ako rito, makakatipid ako dito. Akala nila nakakatipid sila in a way. Pero hindi nila alam, tumatakbo yung panahon, yung oras. Oo, wala sila nararating. Alam mo ganon? Mali mo, baby step lang yung ginagawa. Na lahat naman siguro dito sa Pilipinas, kapag middle class ka, or middle earner wager ka, No, kailangan kapag nagpamilya ka, Kaya nasa alam mo, poder ka ng magulang, at gusto rin ng magulang yon. hindi, para sa akin nga mali yun. Sa Pilipino. So, yung sinasabi ko, para ma-connect doon sa sinabi mo, Para sa akin kaya nga meron mali silang yun. ganong desisyon na hindi sila umaalis sa poder ng magulang nila dahil nga they have to save money. Kasi meron kasi mga magulang na ang tingin sa mga anak nila, benepisyo. Alam mo yon? Benepisyo. Ang tawag doon? O tama, benepisyo at saka anong tawag doon? Back pay. Back pay nila sa haba ng buhay na itinagal nila sa mundo. Back pay ang tingin nila sa anak nila. Na balang araw, yun ang pangit. bibigyan din ako nito, Yun ang makikinabang ako dito. Yun ang pangit. Na kaya ka nag-anak para lang doon. Hindi yun, pero andun na yung tayo eh. Yun talaga yung tingin nila. Pero yung tingin kaya sila nag-anak, hindi natin alam kung ano reason eh. Siguro wala pa yun sa utak nila. Hindi Tumanda na lang sila, hindi doon nga na yun yung pumasok reason, pero yun yung ano. Yun yung iniisip lagi. Kaya nagmamanifest. Ang tingin nila sa mga anak nila, investments. Na later on, sa latter part ng life nila, makikinabang sila sa anuman meron ng anak nila. Which is dapat, sa anak na manggagaling yun. Hindi nila dapat diktahan. Oo. Hindi nila dapat hintayin. Diba? Doon naman tayo sa anak. So, doon muna sa mga magulang na madalas ginagawang investment yung anak nila, itigil nyo na yan. O doon naman tayo sa anak naman, na hanggang kailan magiging anak ang isang anak sa magulang.
Yan! Woo! Mabigat yan! Woo! Gusto mo ako sumagot o iba na? Ako bilang isang bata noon na nag-e-explore nung tingin ko na nagtatrabaho na ako. Ito yung sa akin eh. Nagtatrabaho na ako nun sa mga fast food. Nagbibigay ako kung magkano lang yung kaya kong ibigay. Kasi kailangan ko pa rin mamasahe, di ba? Kasi yun yung gusto mo. Hindi, teka lang. Gusto ko rin. Yun yung gusto mo. Ito yan. Yun talaga. So, nagtatrabaho ko nun, nagbibigay ako. Oo. Tapos may moment, mas madalas pa siguro yung moment na mas marinig ko na wala akong naiitulong. Alam mo ginawa ko nun? Alam mo bakit? Teka lang, Hindi nga, ako sasagot dun sa side nung kabilang side. Tatlong fast food chain yung pinasukan ko bago ko ginawa yung desisyon na yan. Sige, ikaw muna. Bakit? Dun sa side nung nagrereklamo na nagsasalita sa'yo na wala ka daw na ilong sa kanya. Kasi, hindi lang ikaw yung nagbibigay sa kanya. Alam mo yon. Kumbaga, merong comparison siya. Doon nagkakatalo. Meron siyang comparison na ginagamit. Yung quantity? Quantity ba yung pinag-uusapan doon, no? Kung mas mabigat yung bigay nito, tsaka bigay yun yun. Magang. Magabarya. Okay na? Kaya doon nagkakatalo. Pero ang dapat doon, wala. Siya mismo, nasa tao mismo ang mag-isip na. Saka dapat wala. Wala. Kasi, hindi ka dapat tumingin sa mabigat at sa magaang eh. Dahil ikaw yung may hawak ng timbangan eh. Kasi inisip ko, same lang din kasi yung bilang. Magbibigay ako, ang dating, wala pa rin ako naibigay. Pag hindi ako nagbigay, ang dating, wala akong binibigay. So, ikaw, saan ka? Sa hindi nila magbigay. Tama, bakit? Kasi hindi masasama loob mo. Di ba? Totoo sinasabi niya na wala akong binibigay. Oo. Kasi ako noon, wala akong nasandalan, wala akong natanungan. Wala kang no? Wala. Kasi busy ka rin sa buhay mo. Busy rin si Wency sa buhay niya. Oo. Iba-ibang level tayo eh. Oo. Kaya maraming mga istorya ng Pilipino, ng tao na tumutulong sa magulang, hindi rin pinagpalay. Oo. Nung ending, sila pa ba naging basahan eh. Ganun yung dating eh. Pero meron ding lumapit ka sa mic. Pero meron ding meron ding mga anak na hindi tumulong sa magulang. Pero pinagpala. O hindi nakatulong sa magulang pero pinagpala dahil sa sipag nila. Di ba? So parang contradict. Di ba? Hindi siya contradict kasi tulad nga na sa'yo isang kangalulugar. Kung ang Bible para sa'yo is a guide, guide lang siya. So hindi siya paano mo siya gagawin nga? Hindi siya prediction. Parang anong dating eh. Sinasabihan ka nga ng isang side na hindi ka nga nakakatulong dahil ikaw, iniisip mo naman yung future mo. Alam mo yun? Oo. Kasi hindi ako makakatulong kung hindi ko pa natulungan yung sarili ko eh. Kasi nakikita ko na, eto, tumutulong naman to pero masama pa din. Kasi ito, tumutulong din, pero ba't ganun? Ganun pa rin yung same treatment, same shit. Pero sabi ko, di ba? Para magpatuloy, kailangan may putulin. Ang relasyon ba o ang komunikasyon? Lahat. Kasi network eh. Hindi pwede kasi putulin yung relasyon kasi ang relasyon dugo yun. O sa pamilya. Depende. Parang yung narinig ko na. Pero sabi ko, di ba? Para magpatuloy, kailangan may putulin. Sa FB, sa mga Facebook, nakikita ko ba't ganun? Mas mabuti pang hindi ka na lang tumulong sa pamilya mo, may ganun. Kaysa sa tulungan mo sila, may masasabi pa ring masama sa'yo. Ganun talaga ang tao talaga. Pag sobra-sobra yung pantulong mo, di maganda. Yon, pag sobra. Kaso nga, yung iba, hindi naiintindihan yung sobra. Na sakto lang ang meron kami. Ganun lang yun. Dapat ganon. Hindi tama yun. Dapat ganon. Kung ano yung sobra na kaya ibigay ng anak mo, tanggapin mo na lang. Kasi doon pa rin magkakatalo yung sa salitang respeto. Hindi porket magulang ka, alam mo na lahat. Yun. May na-experience kami, mga anak mo, na hindi mo na-experience. May na-experience kayo na hindi namin na-experience. Doon nga nagkakatalo. May na-experience kayo na hindi namin na-experience. So, patas lang ang laban. Dapat,
may respeto pa rin ang magulang sa anak at ang anak sa magulang. Kailangan hindi nawawala. Oo, kasi ang respeto, pag nawala, wala nang pagmamahal. Mm. Wala nang pagmamahal. Doon na yung papasok na hindi na mahal. Nagbabago ka na. Hindi na Parang ano lang yan mahalaga. Magkakataw talaga yun doon sa salitang respeto. Tsaka yung boundaries, kung hanggang saan talaga dapat tumapak yung magulang sa buhay ng anak niya. Tapos yung anak niya, hanggang kailan siya gagalang o re-respeto sa magulang. Ngayon, kung yung tatay mo o yung magulang mo is pakawala, di pinabayaan ka, siguro panahon yun, di ba? May karapatan ka na gawin yung mga dapat gawin para sa magulang na ganun. Pero yung magulang na okay naman, bakit hindi mo kailangan suklian ng ng kabutihan? Kung ang iniisip mo, di ba sabi mo may magulang, ang tingin nila sa sarili nila ay okay sila. Pero tingin naman ng ibang tao, hindi sila okay. Di ba? Alam mo yun? Paano kung sa anak na mismo nanggagaling na hindi okay yung magulang? Hindi maganda yung trato sa kanya ng magulang niya nung una pa lang. Sino ba dapat magsabi? Ang anak! Hindi pwede sabihin ng anak. Bakit? Kasi magtatalo kayo. Kasi nga, kung siya nga, ganun yung ugali niya, di magkakaroon kayo ng salpukan. Hindi na, mananahimik na lang ako. Di ba? Respeto ko na yun sa So, kanya. hindi mo masasabi. Masasabi So, ko pa kailangan sa sarili niya pa rin na ma-realize niya na hindi na pala ako okay. Alam mo yun? rin. Hindi na pala kami okay. So, gaano ba kahalaga yung relasyon ng nanay, tatay, o sa anak? Kailangan kasi, para sa akin, Kahit matanda ka na, Ting- sabihin natin oo. ikaw, sa magulang mo, importante pa rin yun? kailangan tinaman pa yung sarili mo, tama ba itong gagawin ko? Tama pa ba yung ginagawa ko? Ay, magulang. Bilang magulang. Sa ending, kailangan yung maghiwalay talaga. Ang magulang sa anak. Hindi hiwalay. Siguro, Kailangan yung maglayo. maglayo. Yung Para makagawa ka ng maputol sarili yung mo. maputol yung communication. Hindi connection. Yung communication. Hanggat buhay siya, Oo. yun. Hanggat buhay ka, magulang ka. Responsibilidad mo yung anak mo. Ikaw yung nagdala sa kanya sa mundo. Oo. Bakit kailangan mo limitahan sa sarili mo? Oo. Di ba? Yung sa anak pa, pwede niyang limitahan. Kasi nga, kailangan niya munang tulungan Kasi, yung sarili oo. niya. Saka kung meron na siyang ibang pamilya, Unahin niya yun. dapat maunawaan mo Oo. bilang magulang. Oo. Di ba? Ganun yun. Oo. Kasi dumaan ka din dun eh. Di ba? Parang circle of life lang yun. Mm. So sa anak, walang hanggat sobra, pwede niyang itulong sa Hanggat Hanggat may sobra, hanggat may sobra. pwede niyang itulong sa magulang niya. Dapat Wag itulong niya. Dapat itulong niya. Dapat itulong niya. Wag niyang Dahil sobra yun eh. wag niyang uubusin yung sarili niya. Oo. Ngayon, sa magulang, dahil ikaw yung pinakagumawa ng pamilya, hindi mo dapat imitahin yung sarili mo. Mm-hmm. Kasi ikaw yung magulang. Kung hanggang saan kaya mo Parang ibigay, ano talaga ibigay yan. mo. Oo. Hindi ka tulad sa anak. Parang ikaw yung creator. Parang ganun yung dating. Oo. Ikaw yung creator Pananagutan eh. ka eh. Pananagutan mo yun eh. Mm. Hanggat buhay ka, tulungan mo kaming mga anak mo. Oo. Hindi pwedeng sarili mo lang iniisip mo. Yun talaga yan. Yun talaga Oo, ang kasi sistema yun nun. ang ganun ang magulang dapat. Yun ang sistema Supposedly, talaga. Oo. sa anak naman, kung ano yung sobra, kasi may pamilya ka na eh. Oo. May pamilya na ako. Kung ano yung sobra, doon ko lang pwedeng itulong. Yun lang talaga. Dapat kung itulong yun. Dapat. Oh. Diba? Pag sobra, Pag usapan magulang, dapat pagmamahal ang words. Ang umiiral dyan, pagmamahal. pagmamahal muna bago maging obligasyon. Hindi. Pagmamahal muna bago pumasok Mawawala yung obligasyon. bago pumasok yung salitang responsibilidad. Responsibilidad kasi niya yun. Di ba? So sa anak, pagmamahal pa rin muna bago obligasyon. Sa Putin Collection, yan. Yung meron sa harap. Kalimutan, makakatulong sa may sakit sa PWD. Meron to sa likod na malaki. Okay? So, just message us. Don't you dare not to message us. Message nyo kami para sa PWD. Malaking tulong. Malaking tulong yan. Sa mga PWD. Yan, Manila Ramay, sombrero niya. Okay, follow us on Instagram, TikTok, and YouTube and Facebook. And like and subscribe Yo! sa YouTube, ha? Ayan, maraming salamat Manila Rama. Dreamy Sen,
Yan. Try nyo yung Pabangon Dreamicent. Maraming salamat sa Party House Unlimited for parties and host, magician, clowns, and everything. Okay, again, this is your host, Wild and Master Q in the house! Here in Panorama! Bye! Timplang iskinita, lupa at kiss. Halo ng tawa, traffic at race. Sa palengke, sa gig, sa biyahe, sa first date, sa final, sa away, pare. Pag tinanong saan galing